Life After Prison, by Silence You. Kabanata 3001-3010. Sa kaibuturan ng Elisa sect sa Devil Realm ay may isang palasyong puno ng aura ng kamatayan. Maihahalin tulad ito sa mismong impyerno. Ang kanilang pinuno, si Elisa, ay nagmumuni-muni habang nakapikit ng maramdaman ang isang kaguluhan sa paghihigpit ng kaluluwa na kanyang itinakda. Nang mapagtanto na ang grupong pinamumunuan ni Ismael ay nahaharap sa isang napakahirap na sitwasyon matapos silang ipadala upang galugarin ang kabila ng siwang, mabilis na gumamit si Elisa ng isang lihim na pamamaraan upang tahakin ang bilyon-bilyong milya ng kawalan. Nang maunawaan ang mga alaala ni Ismael, kinontrol ni Elisa ang katawan ni Ismael at sumulyap sa binata sa harap niya. Sa mapagmasid na tingin ni Elisa, si Severin ay naglabas ng isang aura ng kabayanihan at batas, nakahawig ng isang marangel na banal na general na nag-uutos ng pagpapasakop ng langit at lupa. Bilang isang sinaunang true immortal at isang iginagalang na Royal Celestial, agad na nakilala ni Elisa ang kakayahan ni Severin bilang isang true immortal na may malaking husay. Hindi niya kailanman inakala na ang pinakamahina sa mundo ay makakagawa ng isang taong kasing lakas ni Severin. Pinalakas ng isang nagliliyab at sakam na kislap sa kanyang mga mata, sinulyapan ni Elisa si Severin ng may interes at sinabi. Nagulat ako na ang isang true immortal na tulad mo ay magmumula sa isang maliit at walang kwentang lugar. Ikaw o ang mundong ito ay may itinatagong napakalaking sikreto, iyon ang sigurado ako. Nang masaksihan ang mayabang na kilos ni Elisa, gumanti si Severin ng may sarkastikong pang-iinis. Walang kwentang magsalita para sa isang taong kailangan pang magpakita ng sarili niyang pagkatao bago ako kausapin. Kung si Elisa ay lumitaw sa kanyang tunay na anyo, maaaring nag-ingat sa kanya si Severin dahil sa posibleng kapahamakang mangyari sa Sky Blue Sect at Earth. Nakakatawa talaga ang ideya na may isang true immortal na nagbalak na pagsamantalahan siya. Walang dapat ikatakot si Severin dahil napatay na niya ang mga projection ng mga Royal Celestial at mga sinaunang true immortal. Maasim ang ekspresyon ni Elisa habang pinagmamasdan ang masungit na ugali ni Severin. May mapang-uyam na sabi niya. Napakatalino ng talino at pananalita. Hindi ako papayag sa kahihiyang ito. Ang mga sinaunang true immortal at ang mga kasalukuyang true immortal ay kumakatawan sa dalawang magkaibang landas at dalawang magkaibang sistema ng pagsasanay. Sila ay walang talo, bukod sa iba pa, na may parehong antas ng lakas at higit pa sa may kakayahang makipaglaban sa iba't ibang kaharian. Ang kanilang anyo ng pagtawag bilang Master ay nagmula sa kanilang pagtatalaga bilang Celestial Lord. Bagamat ang anyo kung saan nagpakita si Elisa ay maaari lamang ipatawag ang kapangyarihan ng isang true immortal sa maagang yugto, tiwala si Elisa na mapipigilan si Severin hanggang sa ang kanyang tunay na anyo ay lumagpas sa kawalan at palakasin sila. Dahil sa determinasyong iyon, ang asensya ng kamatayan ay umunlad sa paligid niya, mabilis na nagsanib puwersa sa mga manipis na abong hamog. Pinakawalan niya ang aura ng isang true immortal, na naging dahilan upang ang nakapalibot na espasyo ay magiba ng mariin. Sa isang iglap, ang kadiliman ay bumalot sa buong daigdig, na nagpaalala ng isang apokaliptikong eksena. Hindi mabilang na mga elektronikong aparato ang nagsimulang mag-malfunction, habang ang mga naglalakad ay sumigaw sa takot. Dinilaan ni Elisa ang kanyang mga labi sa pag-asam at nagbigay ng isang marahas na suntok kay Severin. Ang malawak na abong hamog na naglalaman ng batas ng kamatayan ay naging isang nakakatakot na sinag ng kamao. Ang mga cultivator, flora, at fauna ay agad na namatay nang sa kasamaang palad ay dumampi ang hamog. Labis silang winasak ng kamatayan. Walang magagawa sa akin ang maliit na panlilinlang na yan. Mapanghamak na sumanghal si Severin. Humakbang siya paarap at ipinakita ang mga batas ng oras at espasyo, na bumuo ng isang banal na landas sa ilalim ng kanyang mga paa na agad na nagkulong kay Elisa sa kanyang lugar. Ang espasyo at oras sa loob ng 1,000 milyang radius ay agad na nagyelo, na pumihil sa paglaganap ng batas ng kamatayan. Sa sandaling iyon, kahit papaano, ang daigdig ay naingatan mula sa karagdagang panganib. Sa sumunod na sandali, ang mga daliri ni Severin ay naging mga espada at umalangaw-ngaw sa isang matunog na espada. Isang nakasisilaw na liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga daliri, nakahawig ng sinaunang liwanag na nagluwal sa cosmos. Punong-puno ng walang hanggang kapangyarihan, ito ay tumagos sa kawalan at nilupig ang lahat ng nasa daanan nito.
kinailangan ni Elisa na harapin ang malinaw na isang walang kapantay na kapangyarihan. Sa sandaling bumangga ang kulay abong hamog na dulot ng kamatayan sa sinag ng espada, ito ay nabasag sa 1,000,000 iba't ibang piraso. Ang natitirang puwersa ng sinag ng espada ay nagpatuloy ng buong lakas, na parang ang mismong kapangyarihan ng langit ay bumababa sa kanila. Ang ekspresyon ni Elisa ay naging malungkot, at pinigilan niya ang kanyang dating kay-abangan bago sumigaw sa takot. Ang mga batas ng oras at espasyo. At pati na rin ang mga batas ng paggamit ng espada. Paano mo magagawang matutunan ang napakaraming batas ng sabay-sabay? Bilang isang sinaunang true immortal at isang kilalang figure sa mga immortal, minsang nakontrol ni Elisa ang batas ng kamatayan. Maituturing siyang isa sa mga pinakakakilakilabot na presensya sa Devil Realm, na nasa ilalim lamang ni King Luther. Kahit sa maraming nilalang mula sa malalayong lupain, kakaunti sa mga true immortal ang makakapantay sa kanya. Sa loob ng maraming siglo ng kanyang pag-iral, hindi pa siya nakatagpo ng sino mang may kakayahang sumisid sa parehong batas ng oras at espasyo ng sabay-sabay. Ang mga batas na iyon ay nasa nangungunang 3 sa 3,000 landas. Kahit noong sinaunang panahon, tanging ang maalamat na Celestial Sovereign na si Arman lamang ang nababalitang sumisid sa batas ng oras nang makamit ang immortalidad. Ang masaksihan ang isang taong pinagsasama ang mga batas ng oras at espasyo sa isang landas ay sadyang hindi kapanipaniwala at halos hindi kapanipaniwala. Habang nakikipagbuno si Elisa sa matinding takot, ang puwersa ng espasyo-oras ay nabihag ang paligid at mahigpit na itinali ang kanyang anyo. Kasunod nito, isang kakilakilabot na sinag ng espada ang bumagsak sa kanya, na tila sumasaklaw sa ilang iyan. Ang pag-atake ay nakakalito, at mayroong malinaw na kakulangan ng nakasisilaw na banal na liwanag o kulog na pagsabog. Nang mabangga, si Elisa, na nasa kaibuturan ng Elisa sect ng Devil Realm, ay nakaranas ng matinding sakit sa kanyang kaluluwa na parang may pilit na naghuhubad nito. Dahil alam niyang hindi siya magtatagal sa ganoong anyo, sumulyap si Elisa kay Severin na parang gustong yukit ang mukha ni Severin sa kanyang alaala. Kung hindi lang dahil sa agwat sa pag-aita ng oras at espasyo sa loob ng Elisa sect na naglilimito lamang sa daanan ng mga nasa ilalim ng pinakamataas na antas, hindi sana siya nag-atubiling kumilos pa at supulan si Severin. Bago pa man maglaho ang kanyang pisikal na anyo, malamig niyang sinabi. Hindi ko malilimutan ang pangyayari ngayon. Darating ang iyong pagpanaw kapag nagsanib ang langit at lupa. Pagkasabi niya, ang kanyang anyo ay nilamon ng sinag ng espada, at ang nabihag na piraso ng kaluluwa ni Elisa ay naduraj. Sa kaibuturan ng Elisa sect, namutla si Elisa nang magsimulang umusbong ang mga ugat sa kanyang noo. Sampin ka, siguradong may itinatago siyang napakalaking sikreto. Nang maramdaman ni Elisa na hindi na kompleto ang kanyang solar spirit matapos masira ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa, nag-alab ang galit ni Elisa. Ang kanyang true immortal na aura ay kumalat sa langit at lupa, na nagdudulot ng panginginig sa halos buong Devil Realm. Pinigilan niya ang kanyang galit, at ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng nakakatakot na kislap, parang 2 luntiang orb sa gitna ng kadiliman. Tila may ilang kumikinang na liwanag sa loob ng kanyang mga mata. Sabay niyang sinaliksik ang batas ng panahon at ng kalawakan. Maaari kayang siya ang reinkarnasyon ng isang kagalang-galang na maharlikang figure sa langit. Malakas na umiling si Elisa matapos pag-isipan ang ideyang iyon. Kahit ang ganitong reinkarnasyon ay mahihirapan sa pagsasama ng oras at espasyo sa isang dakilang landas habang nasa antas ng isang true immortal. Ang dakilang landas ay itinuturing na ganoon dahil sa walang hanggang kapangyarihang taglay ng batas ng langit at lupa. Ang pagiging perpekto sa mga batas na iyon ay magbibigay sa sinuman ng kakayahang sirain ang langit at lupa. Bagamat si Elisa ay isang tagasunod ng sinaunang landas ng dalawahang pagkamit ng katawan at batas, bihasa pa rin siya sa kontemporaryong sistema ng pagkamit ng katawan ng isang tao, at sa modernong panahon, kahit ang isang Royal Celestial ay mahihirapan na pagsamahin ang parehong batas. Isang kislap ng malamig na determinasyon ang kumislap sa mga mata ni Elisa. Habang humihinga siya ng malalim, sumulyap siya sa puwang oras na puwang na 100 milya ang layo mula sa Elisa sect. Naisip niya ang ideya na bumaba sa daigdig, ngunit kinailangan niyang talikuran ang planong iyon nang mapagtanto niya na ang puwang ay maaari lamang tumanggap ng mga cultivator na mas mababa sa antas ng Supreme Paragon. Kung pipilitin niya ang kanyang sarili na dumaan sa puwang,
Ang kanyang perpektong yugto ng true immortal na pagkamit ay maaaring maging limot sa gitna ng walang hanggang kapangyarihan ng oras at espasyo. Isang bagay na hindi niya mababawi kung sakaling mangyari iyon. Mapanghamak na singgal ni Elisa. Babalik ako para hulihin ka kapag nagtagpo na ang mga kaharian. Sabik na sabik akong matuklasan ang iyong dakilang sikreto. Hindi pa niya nasabi ang mga salitang iyon nang biglang may narinig siyang boses mula sa langit. Ah, talaga? Bakit ka maghihintay pa? Nandito na ako. Mula sa pananaw ni Larry at ng kanyang mga kasama, nasaksihan nila ang pagkasunog ng mga nakaitim na damit sa kanilang harapan. May mga kakaibang apoy na lumabas mula sa kanilang mga katawan, na naging abo. Panandalian lamang ang kanilang panandaliang ginhawa, habang ang mga manipis na kulay abong hamog ay lumabas mula sa mga nasunog na labi at nagsama-sama bilang isang malabong anyo. Ang nababalutan ng hamog na anyo ay naglabas ng isang mapang utos na presensya na nagdulot ng takot sa puso ni Larry at ng kanyang mga kasama. Mula sa likas na takot na iyon, nasabi ni Larry na ang individual na nagpakita ay halos tiyak na mas malakas kaysa sa mga nakaitim na damit na umaatake sa usapin ng lakas. Nakaramdam si Larry ng matinding takot habang naaalala niya ang pinsalang dulot ng mga nakaitim na damit na nagsasanay sa kanilang walang kalaban-laban na sekta. Bago pa niya maalerto si Severin, isang makinang na banal na liwanag ang bumalot sa nababalutan ng hamog na anyo at nagpakawalan ng isang napakalaking kosmikong presyon. Sa isang iglap, bawat nilalang sa loob ng 1,000 milyang radius ay nakaramdam ng isang malakas na presyon na nagtutulak sa kanila pababa sa lupa. Walang anumang pagtutol ang makakapagpabanggan sa kanila. Habang sina Larry at ang kanyang mga kakampi ay nababalot ng takot, pinanood nila kung paano tila pinipigilan ni Severin ang mismong daloy ng oras at espasyo sa isang hakbang lamang. Tila tumigil ang mundo, at tila ang kanilang mga isipan lamang ang dumaloy. Gayunpaman, ang pagtigil ay tumagal lamang ng ilang sandali. Nang matauhan si Larry, napagtanto niya na hinarap na ni Severin ang kahangahangang figure gamit ang isang hiwa, na ginawa itong abo na nakakalat sa langit at lupa. Ang pagpapakitang ito ay nag-iwan sa Sky Blue sect na namangha, lalo na kina Larry at Mick. Alam na nila na si Severin ay magiging mas malakas kaysa sa isang Supreme Saint, ngunit ang lubos na lakas na ipinakita ni Severin ay tila lumampas sa kanilang inaasahan. Gayunpaman, bago pa nila lubos na maunawaan ang palabas, isang malinaw na paglunok ang umalangaw-ngaw sa hangin at nagpabalik sa kanila sa realidad. Nang magtatanong na sana si Mick kung ano iyon, umalangaw-ngaw ang boses ni Severin mula sa itaas at nagtanong. Nandito ba lahat ng mga Hallmaster? Oo, sabay-sabay na tugon ni na Larry, Mick, Rachel, Yaddle, at ng 8 pa. Ang gawain mo ngayon ay iligtas ang lahat ng mga disipulo ng Sky Blue sect. Babalik ako agad. Umalis si Severin, na nag-iwan lamang ng panandaliang sulyap sa kanyang kinabukasan. Ang mga huling salita ni Elisa ay patuloy na mabigat na bumabagabag sa isipan ni Severin. Hindi si Elisa ang kanyang kinatatakutan, kundi ang potensyal na pagkakalantad ng daigdig sa mga panlabas na puwersa. Total, hindi siya maaaring manatili sa Sky Blue sect ng walang hanggan, at balang araw ay babalik siya sa Blue Realm at magiging handa para sa nalalapit na pagtatagpo ng kaharian. Gaya ng kasabihan, mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Nag-aalala si Severin na maaaring maglunsad ng isa pang pag-atake ang Elisa sect sa Sky Blue sect pagkatapos niyang bumalik sa Blue Realm. Sa sandaling masira ang projection ni Elisa, agad na ginamit ni Severin ang kanyang celestial imprint at divine senses upang suriin ang ibabaw ng daigdig at matukoy ang space-time rift na patungo sa Devil Realm. Determinadong pangalagaan ang daigdig, nagpasya si Severin na gumawa ng mga paunang aksyon upang makapasok sa Devil Realm at lipulin ang banta ng Elisa sect. Naglakbay siyang mag-isa sa time-space rift. Sa pamamagitan ng pag-asa sa proteksyon ng mga Heritage Heart Imprint, natagpuan ni Severin ang kanyang sarili na pinoprotektahan ng kapangyarihan ng langit at lupa. Kaya naman hindi siya apektado ng anumang impluwensya sa kawalan. Nang walang anumang pagkaantala, iniunat niya ang kanyang banal na pandama at mabilis na hinanap ang labasan ng bitek. Tuwang-tuwa na nagawa niya ito ng madali, hindi siya nag-aksaya ng oras at lumipad sa bitek ng espasyo-oras patungo sa Devil Realm. Nanatiling aktibo ang kanyang banal na pandama habang tinatahak niya ang labasan. Malaki ang pagkakaiba ng Devil Realm kay Blue Realm,
at ang banal na pandama ni Severin ay umatras mula sa marahas na espiritual na enerhiya at laganap na pakiramdam ng kamatayan na kumakalat sa atmosfera. 20 dugong araw ang nagbuhos ng nakakatakot na liwanag sa lupain, binalot ito ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Habang naghahanda siyang magsaliksik paggamit ang kanyang banal na pandama, isang pamilyar na masamang aura ang kumalat sa kalangitan, na hudyat ng hindi mapagkakamalang senyales ng presensya ni Elisa. Di nagtagal, umalangaw-ngaw ang boses ni Elisa na may kasamang banta. Babalik ako kapag nagtagpo na ang mga kaharian, at mahuhulog ka sa aking mga kamay. Ang mga sikretong itinatago mo ay tunay na pahahalagahan. Si Severin, na nasa loob pa rin ng siwang, ay tumugon ng may mapangotyang irap. Ano pa ang saysay ng paghihintay kung nandito na ako sa harap mo? Panunuya ni Severin, habang ang kanyang figure ay lumalabas sa bitek at napunta sa Devil Realm. Nang marinig ni Elisa ang boses ni Severin na umalangaw-ngaw mula sa bitek, ang kanyang mga mata ay nanigas ng husto at ang kanyang mukha ay namula sa takot. Paano ka nakatawid sa bitek at nakapasok sa Devil Realm? Bulalas niya. Na-explore na niya ang bitek ilang panahon na ang nakalipas at napagpasyahan na kaya lamang nitong tumanggap ng mga cultivator na mas mababa sa antas ng isang Supreme Paragon. Kung pinayagan nito ang pagdaan ng mas malalakas na cultivator, hindi sana siya pumasok sa bitek sa halip na ipadala si Ismael at ilang Royal Paragon doon. Ngunit nakatayo sa harap niya ang isang true immortal na sumuwi sa mga limitasyon ng bitek at tumawid sa Devil Realm. Ito ay isang nakakagulat na revelasyon na nagpadala ng mga alon ng takot at kawalan ng paniniwala kay Elisa. Nang makabawi siya ng kanyang kahinahunan, isang tusong ngiti ang gumapang sa kanyang mukha habang sinasabi niya. Naniniwala akong ang sikreto mo ay mas dakila kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko maisip na nagawa mong tahakin ang space-time rift. Ang kanyang unang pagkabigla ay napalitan ng isang nakatagong pakiramdam ng kasiyahan. Bagamat taglay ni Severin ang matinding lakas, tiyak na maghahari si Elisa sa loob ng nasasakupan ng Elisa sect. Ang kanyang kapangyarihan ay walang kapantay sa buong Devil Realm, maliban sa mga Royal Celestial. Ang titulong Celestial Lord ay hindi lamang pagmamataas, ito ay isang patunay ng kanyang pangangibabaw. Sa kabila ng mahiwagang mga sikreto ni Severin, itinuring ni Elisa ang mga ito bilang mga tantungan lamang sa kanyang sariling paglago. Sa isang mabilis na galaw, hinampas ni Elisa ang kawalan at lumitaw sa itaas ng Elisa sect. Ang kanyang nagliliyab at sakam na hitsura ay napuno ng isang malakas na pakiramdam ng pangungutya. Ngumisi siya sa kanyang sarili at kinutya ang tila kamangmangan ni Severin sa mga panganib sa loob ng Devil Realm, na itinuturing ang pagsisikap ni Severin bilang isang kahangalan. Ang Devil Realm ang palaruan ni Elisa. Hindi tulad ng projection na napipigilan ng mga limitasyon ng Rift, ang kanyang tunay na anyo ay kumakatawan sa tugatog ng true immortal na lakas. Ang isang true immortal mula sa sinaunang panahon ay maihahalin tulad sa isang Royal Celestial sa modernong panahon, at ang kanyang lakas ay maaaring makipagkompetensya pa sa isang mala Royal Celestial. Sinulyapan si Severin mula sa ilang daang milya ang layo, malamig na sabi ni Elisa. Pinili mong maghukay ng sarili mong libingan. Ikalulugod kong ibunyag ang mga sikreto mo ngayon. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang isang bandilang gawa sa balat ng tao. Naglalabas ng aura ng kamatayan, ang bandila ay pinalamutian ng mga nakakatakot na figure at mga balangkas ng 2,000 batas. Pagkatapos ay pinakawalan ni Elisa ang watawat ng balat ng tao kay Severin. Libu-libong banal na liwanag ang sumikat, puspos ng napakalaking kapangyarihan ng langit at lupa. Dahil sa pagkilala na hindi ito isang maliit na gawain para sa isang true immortal na tulad ni Severin na maging true immortal sa huling yugto na makabisado ang dakilang espasyo-oras, alam ni Elisa na ang pag-iingat ay napakahalaga. Ang libu-libong taon ng kaligtasan ay nagtanim sa kanya ng isang walang awa na pragmatismo, na nagudyok sa kanya na gamitin ang kanyang kapangyarihan ng may walang kompromisong kalubhaan. Ang pagsalakay ay nagpakawala ng mga bug zone ng kulay abong hamog at ang batas ng kamatayan. Lahat ng kasunod nila ay natupok. Nang inig ang lupa, habang ang mga disipulo at elder ay nabigla sa kanyang nakakatakot na aura. Nang mapansin ng mga tagasunod ng Elisa sect na gumawa si Elisa ng ganoong mapagpasyang aksyon, sila ay sumabog sa pagkamangha at haka-haka. Sino ang kalaban niya? May mga tao ba mula sa sektang Zayurin na pumunta rito?
Ang pagtatagpo ba ng realm ang dahilan kung bakit ipinadala ng Celestial Realm ang kanilang mga puwersa? Nakatayo sa ere si Severin, bahagyang nakapikit ang mga mata habang pinagmamasdan ang mga nakamamatay na galaw ni Elisa. Mukhang may maipapakitang lakas ang sinaunang Royal Celestial na ito. Naisip niya sa sarili. Ang batas ng kamatayan na nagmumula sa human skin flag ay umabot na sa rurok ng kapangyarihan nito, ang mga true immortal na nasa antas ni Elisa ay tiyak na susuko sa haplos nito. Ang bawat isa sa 3,000 landas ay maaaring sanayin sa isang mataas na antas ng kahusayan at magtaglay ng potensyal na lipulin ang lahat ng nasa landas nito. Walang ilusyon si Severin tungkol sa mga kakayahan ni Elisa, mabilis niyang kinuha ang Oculus Blade at pinakawalan ang ilang naririnig na sinag ng espada. Ang nagresultang pagsabog ay naghiwalay sa kulay abong hamog sa isang tunog na katulad ng sakulog. Lumiit ang mga mata ni Elisa nang makita niya ang celestial weapon na hawak ni Severin. Ang pagkakaroon mo ng isang pinakamakapangyarihang celestial weapon ay lalong magpapatindi sa aking kuryosidad tungkol sa iyong mga sikreto. Sabi niya, bilang isang sinaunang true immortal, si Elisa ay nagtataglay ng matalas na pananaw na hinasa sa hindi mabilang na mga panahon. Kinilala niya ang Oculus Blade bilang isang piling celestial weapon na may nakasulat na 3,000 batas. Iilang celestials lamang ang maaaring magtaglay ng ganitong bagay, kahit noong sinaunang panahon. Kung isa sa alang-alang ang katamtamang huling yugto ng True Immortal na nakamit ni Severin, may ilang haka-haka si Elisa tungkol sa pinagmulan ng naturang kayamanan, hinulaan niya na si Severin ay alinman sa reinkarnasyon ng isang Royal Celestial, o ang benepisyaryo ng isang pambihirang pagkakataon. Alinman dito, ang kanyang mga sikreto ay maaaring magbukas ng mga walang kapantay na posibilidad na maaaring magpahintulot sa kanya na maabot ang Royal Celestial kapag nakumpleto na ang pagtatagpo sa kaharian. Sa pag-iisip na iyon, sumulyap siya kay Severin ng may lalong pagtindi ng intensidad, na parang nakatingin siya sa isang napakasakim na bagay. May nakakakilabot ng ngiti, tugon ni Severin. Ako rin ay interesado sa iyo, sinaunang Celestial Lord. Sa sumunod na sandali, isang malakas na agos ng nakakatakot na espada ang bumulusok mula kay Severin at umalangaw sa mga batas ng langit at lupa. Gamit ang walang hanggang kapangyarihan ng kanyang panloob na mundo, itinutok niya ito sa Oculus Blade at handa ng hampasin si Elisa. Ang mabangis na pagsalakay ay may taglay na kapangyarihan ng langit at lupa, na umukit ng mapaminsalang mga marka ng espada sa teritoryo ng Elisa Sect. Ang iba't ibang kulay na sinag ng espada ay humiwo sa kalangitan, na lumilikha ng mga bitek na parang sapot. Ang makapal na ambon na ginawa ng human skin flag ay walang kahirap-hirap na pinunit ng celestial weapon. Malamig na ngumiti si Elisa at bumuo ng ilang hand seal upang magpakawala ng isang daluyong ng nakamamatay na kapangyarihan. Ang kanyang sublimated aura ay nakapagpapaalala sa mga Royal Celestial. Ang kaligtasan mula pa noong sinaunang panahon, ang pagmaster sa landas ng kamatayan, at ang paggamit ng ultimate sublimation ay nagbigay sa kanya ng husay sa pakikipaglaban na kapantay ng isang mala Royal Celestial. Sa sandaling iyon, ang aura ni Elisa ay kumalat sa paligid, na sumusupil sa lahat ng buhay sa loob ng teritoryo ng Elisa Sect. Ang mga True Immortal at mga Supreme Paragon ay parehong natagpuan ang kanilang mga sarili na nakayuko sa harap ng kanyang napakalaking kapangyarihan. Ang mga disipulo ng Elisa Sect ay napuno ng pagkamangha at paggalang, naghihiyawan sa kanilang pinuno habang nasaksihan nila ang pagpapakita nito ng kanyang pinakamataas na kapangyarihan. Ito ang sukdulang kahanga-hangang pamamaraan ng Celestial Lord. Ayon sa alamat, ang mga sinaunang immortal na nakamit ang kahusayan sa isang dakilang landas ay maaaring sumailalim sa ultimate sublimation, na siyang magpaparami ng kanilang husay sa pakikipaglaban ng ilang beses. Nakakalungkot na nawala ang mga ganitong kakayahan noong nahati ang mundo. Sa panahong ito, kahit ang mga Royal Celestial ay hindi na kayang kumuha ng batas at ay hulma ito sa kanilang napiling landas. Naaalala ko ang paggamit ng ating pinuno ng Ultimate Sublimation sa maalamat na tunggalian laban sa mala Royal Celestial na si Irvan. Tabla ang naging resulta. Kumunot ang noo ni Severin habang ninanamnam ang mga bulong-bulungan na umaalingaw mula sa mga disipulo ng Elisa Sect. Maaaring hindi alam ni Severin kung ano ang ultimate sublimation, naramdaman niyang may mali kay Elisa. Ang landas ng kamatayan sa katawan ni Elisa ay biglang lumakas, na para bang ang gumagamit ay naging makapangyarihang Panginoon.
Ang enerhiya ng kamatayan mula sa paligid ay nagtitipon lahat sa posisyon ni Elisa. Nilipad ng malakas na hangin ang buhok ni Elisa, at ang kanyang mukha ay lubhang nagbago upang maglabas ng isang aura ng kataas-taasang awtoridad. Para siyang isang emperor na namumuno sa mga bundok at ilog, na nakatingin sa lahat ng nilikha ng may pagmamalaki. Taglay ang kalmadong kahusayan, sinulyapan ni Elisa ang paparating na sinag ng espada at walang kahirap-hirap itong pinaalis. Sumulyap siya kay Severin at sinabi sa mahinahong tono. Isa ka sa mga maswerteng taong pumilit sa akin na gamitin ang ultimate sublimation. Sumulong siya at agad na naglaho mula sa kinaroroonan. Nagsimulang pumulupot kay Severin ang mga kadena ng nakamamatay na enerhiya na parang mga mapaghiganting ahas. Gayunpaman, mabilis na gumanti si Severin gamit ang Oculus Blade, na sinasalo ang mga nakamamatay na kadena habang ang kakilakilabot na espada ng Talem ay pumuno sa kalangitan. Ang kanyang pag-asa para sa isang maikling pahinga ay nawasak ng bigla ang pagkaalerto na umabot sa kanya. Ginamit niya ang batas ng kalawakan at agad na naglaho. Sa susunod na sandali, ang batas ng kamatayan ay sumabog mula sa kawalan at tinusok ang lupa ng tinunaw na magma. Hawak ang isang sibat na namuo mula sa kulay abong hamog, lumitaw si Elisa sa itaas ng posisyon ni Severin at medyo nagulat na madaling makaiwas si Severin. Karamihan sa mga ordinaryong True Immortal ay mahihirapan na maiwasan ang kanyang palihim na pag-atake lalo na kapag siya ay nasa kanyang ultimate sublimation state. Ang pag-iwas sa pag-atake ay magiging mas mahirap. Gayunpaman, nagtagumpay si Severin na gawin ito, na lalong nagpulala sa kuryosidad ni Elisa sa kanya. Sa isang ngiti, itinulak ni Elisa ang kanyang sibat, na naglabas ng isang malakas na puwersa na nagpadala ng mga shockwave sa buong kalawakan at oras. Isang sunod-sunod na sinag ng mga sibat ang tumama sa kalangitan, pinupunit ang tela ng realidad at tumagos sa magulong kawalan. Bagamat nahirapan si Severin sa ultimate sublimation state ni Elisa, mabilis siyang tumugon at ipinamahagi ang kapangyarihan ng langit at lupa mula sa kanyang maliliit na libong mundo patungo sa kanyang katawan. Sa isang iglap, 3,000 landas ang lumitaw sa itaas ni Severin at niyanig ang nakapalibot na lugar. Mahigpit ang kanyang ekspresyon habang ang mga gininto ang landas ay nabuo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga landas ng paglikha, espasyo, oras, at marami pang iba ay nagsimulang magpakita sa paligid ng kanyang katawan. Ang marka ng puso sa langit sa noo ni Severin ay nagliwanag at uminit. Gamit ang pag-agos ng kapangyarihan mula sa Devil Realm, nagawa niyang iangat ang kanyang sarili sa pinakamataas na antas ng True Immortality. Ang kanyang maliliit na libong mundo ay sumabog kasama ang kapangyarihan ng batas, na nagpakinang sa Oculus Blade na parang isang nagliliwanag na araw. Hampasin. Utos ni Severin. Nang inig ang kaluluwa ni Elisa sa boses ni Severin, pakiramdam niya ay parang isang sinaunang Diyos si Severin. Bilang isang taong nakabisado na ang landas ng kamatayan, lalo siyang sensitibo sa aura na nalilikha nito. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang paparating na panganib at mabilis na umiwas sa malayo. Napakakakaiba niyang individual. Bakit may 3,000 landas na nakahilera sa kanyang paanan? Tunay kayang siya ang reinkarnasyon ng isang Royal Celestial. Nag-alab ang loob ni Elisa. Iwinawagayway ang watawat ng balat ng tao, tumawag siya ng isang malakas na liwanag na tumagos sa kalangitan. Ang pag-aaway ng dalawang True Immortal na iyon ay yumanig sa Elisa sect ng ilang libong milya ang layo, na parang isang malakas na lindol. Ang lupa mismo ay nanginag, at ang tinunaw na magma ay tumalsik sa lahat ng direksyon. Mabuti na lang at ang malawak na kalawakan ng Devil Realm ay mas maliit kaysa sa Blue Realm. Bagamat ang labanan sa pagitan ng mga True Immortal ay halos kapahapahamak, ang Devil Realm at ang mundo sa kabila ay hindi naapektuhan. Pagkatapos ng ilang palitan ng salita, natagpuan ni Elisa ang kanyang sarili na nasa likuran, nagtamo ng mga pinsala at dumura ng isang bibig na puno ng dugo. Sa unang pagkakataon mula noong labanan, ang kanyang dating walang pakialam na kilos ay nagpakita ng seryosong ekspresyon. Sa loob ng Elisa sect, isang True Immortal na elder na nasa maagang yugto ay labis na nagulat nang masaksihan niya ang dagwang mukha ng kanilang tagapagtatag. Nasugatan si Elisa. Paano nangyari to? Nagsimulang mabalot ng takot ang mga Devil Cultivator ng Elisa sect nang mapagtanto nila na ang kanilang ancestor ay nahaharap sa isang hindi inaasahan at walang kapantay na pagkatalo.
Marami sa mga sinaunang nagsasagawa sa loob ng sekta ay nabuhay ng 10,000 taon, ngunit iyon ang kanilang unang pagkakataon na nakasaksi ng ganitong pangyayari. Nabigla ang lahat. Hindi maisip na isipin na ang isang sinaunang true immortal na tulad ni Elisa ay magiging dehado laban sa isang bagong true immortal. Ang reputasyon ng Elisa Sect bilang isa sa nangungunang 5 kapangyarihan sa Devil Realm ay nakasalalay sa kapangyarihan ng kanilang Elisa, na hanggang noon ay nagtagumpay sa pagsugpo sa lahat ng kanyang mga kaaway. Ang nakakatakot na bulalas ng true immortal na elder ay hindi nagustuhan ng isa sa mga perpektong yugto na kalahating immortal na elder mula sa Elisa Sect. Ang huli ay may panatikong paghanga kay Elisa, at umiling siya bago sinabi. Huwag mong pagdudahan ang kawalang talo ng ating tagapagtatag. Malinaw na nagkukunwari lamang siyang mahina. Matatalo niya ang nanghihimasok na iyon sa loob lamang ng wala pang 100 galaw. Sigurado ako dyan. Natauhan ang true immortal na elder at mabilis na tumango. Tama ka. Walang kapantay sa kanya ang isang late-stage true immortal. Kailangan na lang nating hintayin ang tagumpay ng ating tagapagtatag. Sa itaas nila, ang ekspresyon ni Elisa ay napalitan ng galit. Dinilaan ang dugo mula sa kanyang mga labi. Naramdaman niya ang magulong alon ng pagkabigla na dumadaloy sa kanyang puso habang ang takot ay nagsimulang tumagos sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilang pakikipag-usap kay Severin, natagpuan niya ang kanyang sarili na mabilis na nawawalan ng kalamangan at nagtamo ng mga hindi pa naganap na pinsala. Ang mas nakakagulat pa sa kanya ay ang napakalaking katatagan at ang malakas na kapangyarihan ni Severin na kapantay ng isang malahari na celestial. Ang kahusayan ni Severin sa space-time path at ang pagkakaroon ng celestial weapon ay nakakagulat na, ang nakakamanhid na husay sa pakikipaglaban na ipinakita ni Severin ay lalo lamang nagpalala sa sitwasyon. Nang walang anumang pag-iisip, agad niyang tinalikuran ang kanyang plano na agawin ang kayamanan mula kay Severin at tuklasin ang mga sikreto ni Severin. Nagsimula siyang umatras at lumipat sa isang depensibong tindig. Gayunpaman, naunawaan ni Severin ang mga intensyon ni Elisa. Hindi siya handang palayain si Elisa, dahil ang kanyang pangunahing layunin sa pagpasok sa Devil Realm ay upang paksain si Elisa at maiwasan ang mga karagdagang krisis na mangyari sa Earth. Hindi siya nakapagtagal sa Sky Blue Sect at kinailangan niyang bumalik sa Blue Realm pagkatapos malutas ang mga bagay-bagay. Total, kailangan niyang pamunuan ang Longevity Alliance upang maghanda para sa pagtatagpo ng kaharian. Dahil sa determinasyong iyon, tumindi ang mana ni Severin at ginamit niya ang lahat ng teknik na magagamit niya. Isang hanay ng mga teknik ang sumulpat at walang humpay na binomba si Elisa, at ang kasunod na epekto ay nag-iwan kay Elisa na mukhang mas lalong nasira. Sa puntong iyon ng labanan, ikinalungkot ni Elisa ang kanyang kamalasan sa pagharap sa isang napakalakas na kalaban. Ang kanyang dating hindi matitinag na lakas ay hangina at lumitaw ang mga bitek sa kanyang ultimate sublimation. Sinamantala ni Elisa ang maikling panahon kung kailan naghahanda si Severin na ilabas ang kanyang mga kapangyarihan, inamin niya ang pagkatalo. Kaibigan, inaamin ko, handa akong magbayad para sa lahat ng pinsalang nagawa ng aking mga tauhan. Mapapayagan mo ba iyon? Nakaligtas si Elisa mula pa noong sinaunang panahon dahil sa kanyang kakayahang umangkop sa ilang mga sitwasyon. Alam niya kung kailan ang oras para makipagnegosasyon, kung kailan susuko, at kung kailan magiging malupit. Ganito ang estratehiya na nagsiguro sa kanyang kaligtasan laban sa mga puwersang extraterrestrial na sumangkop sa Devil Realm. Dahil alam niyang hindi niya matatalo si Severin, pinili ni Elisa na aminin ang pagkatalo. Ang pagliligtas ng kanyang buhay ang inuuna kaysa sa lahat, at ang pag-aayos ng mga puntos ay maaaring maghintay. Tinatanggihan ko, maikling sagot ni Severin. Dahil naubos na niya ang lahat ng kanyang mga taktika, alam ni Severin na kailangan niyang patayin si Elisa agad-agad. Ang pagpapahintulot sa kanyang gumaling ay magdudulot ng panganib na malantad ang mga sikreto ng daigdig sa Royal Celestial ng Devil Realm, at ang mga kahihinatnan ay magiging halos mahirap malampasan sa panahong iyon. Sa pamamagitan lamang ng pagpuksa kay Elisa niya mapangangalagaan ang mga sikreto ng daigdig. Nagpakita ako ng kagandahang asal sa iyo, pero tinanggihan mo ito ng tahasan. Kung papatayin mo ako rito, darating din ang mga Royal Celestial tulad ni King Luther para sa iyo kalaunan. Kung ako sa iyo, tatanggapin ko ang alok at babalik sa maliit na mundong iyon.
Mahigpit na binalaan ni Elisa si Severin matapos makita ang walang utang na loob na tugon ni Severin. Sa kasamaang palad, hindi tinanggap ni Severin ang alok ni Elisa o sinunod ang payo nito. Determinado na siyang wakasan ang pag-iral ni Elisa. Kinagat ni Severin ang dulo ng kanyang dila at dumura ng isang subo ng dugo patungo sa Oculus Blade. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng mga marka ng puso sa langit ay sumulpat at nagbigay lakas sa Oculus Blade. Ang aura ng kanyang celestial weapon ay nagpadala ng mga shockwave sa halos buong Devil Realm. Lumitaw ang maitim na ulap sa kalangitan na parang pagsisimula ng isang kapwa-pahamak na pangyayari. Sa isang maringal na palasyo sa kalangitan, nasa kalagitnaan na si King Luther ng isang laro ng chess kasama si Oliver nang makaramdam siya ng isang pamilyar na aura. Ipinaalala nito sa kanya ang celestial weapon na minsan niyang hinarap sa Blue Realm pagkatapos ng kanyang paglalakbay sa ilog ng panahon. Sandali na tumigil ang mga galaw ni King Luther. Ano iyon? Nakangiting tanong ni Oliver. Wala. Binaliwala ni King Luther ang mga kaisipang iyon at itinuring itong dahil sa kanyang labis na pag-iisip. Ang mga Royal Celestial na tulad niya ay kayang pangasiwaan ang paglipas ng panahon. Walang kaguluhan ang makakaligtaan nila. Bukod dito, dahil ang langit at lupa ay hindi pa nagtatagpo at ang malawak na distansya sa kawalan na naghihiwalay sa Blue Realm, hindi ka panipaniwala na maaabot ni Severin ang Devil Realm. Gayunpaman, minamaliit ni King Luther ang abot ni Severin. Hindi lamang nakarating si Severin sa Devil Realm, nakikipaglaban siya sa isang Celestial Lord. Walang makakaligtas sa tingin ng isang Royal Celestial, dahil mayroon silang napakalaking kapangyarihan na nagbigay daan sa kanila na matukoy ang anumang anomalya sa daloy ng panahon. Gayunpaman, itinago na ni Severin ang kanyang sarili at ang kanyang aura gamit ang mga marka ng puso sa langit. Bagamat hindi pa kompleto ang mga marka, apektado pa rin ang Devil Realm dahil dati itong bahagi ng Blue Celestial Realm. Kahit na hindi sila masuri ng mabuti ng mga Royal Celestial, magiging mahirap ang pagbubunyag ng pagkakatago. Nabahala si Severin nang makita niya ang aura ng Oculus Blade na pumapailan lang sa kalangitan sa ibabaw ng Elisa Sect, dahil alam niyang may mga Royal Celestial na nagkukubli sa Devil Realm. Ang projection na nabura niya sa Blue Realm ilang panahon na ang nakalipas ay pagmamayari ng isang Royal Celestial mula sa Devil Realm, at magiging lubhang mahirap para sa kanya na makatakas ng walang pinsala kung ang kanyang mga pag-atake ay makakuha ng atensyon ng kabilang panig. Dahil alam niyang wala ng oras na dapat sayangin, pinagdikit ni Severin ang kanyang mga ngipin at ginamit ang space-time domain upang ihiwalay ang mundo at balutin ang aura ng Oculus Blade. Samantala, biglang nagbago ang ekspresyon ni Elisa nang maramdaman niyang nahiwalay siya sa labas ng mundo. Sa sumunod na sandali, nanigas ang katawan ni Elisa at namanhid ang kanyang mga pandama. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ng oras at espasyo ay hamarang sa nakapalibot na espasyo, at naramdaman niya ang isang nakamamatay at nakakatakot na aura na nagmumula sa likuran, na nagdulot ng pananakit ng balahibo sa buong katawan niya. Kahit gaano niya pilit na nagpupumiglas, hindi makawala si Elisa sa space-time domain. Hindi nagtagal ay nagsimulang lumubog ang takot. Ang kanyang pisikal na katawan ay hindi makagalaw, ang kanyang koneksyon sa kapangyarihan ng langit at lupa ay naputol, at ang kanyang kaluluwa ay halos hindi makaramdam ng anumang panlabas na pagbabago. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makaranas ng ganitong sitwasyon sa loob ng ilang milyong taon. Dahil alam na ang nakamamatay na suntok ay mabilis na papalapit, ang sinaunang kaluluwa ni Elisa ay desperadong nagmakaawa kay Severin para sa awa. Inaamin ko, kaibigan. Inaamin ko. Handa akong ayalay ang aking sinaunang espiritu sa iyo at manampa. Pakiusap. Pangako kung hindi ko babawiin ang aking salita. Iligtas mo ang buhay ko. Hindi natinag si Severin. Gamit ang isang banayad na kislap ng liwanag mula sa kanyang kamay, ibinaba niya ang Oculus Blade. Ang tanging nakita ni Elisa ay isang nakasisilaw na liwanag habang ang nakakatakot na sinag ng espada ay tumatama sa kanya. Sa sumunod na sandali, isang matinding sakit ang dumaan sa kanyang noo, at ang kanyang kaluluwa ay napunit ng napakalakas na kapangyarihan. Ang kanyang itaas na core ng enerhiya ay nabasag, habang ang milyon-milyong taon na halaga ng mana ay nagsimulang maglaho. Hindi, dahil sa likas na hilig para mabuhay, ang kaluluwa ni Elisa ay nagpupumiglas ng husto habang umuungal at sumasabog ito ng may walang kapantay na kapangyarihan.
Malamig na sinulyapan siya ni Severin, itinaas ang kanyang kamay sandali bago ipinadala ang matinding pressure na natamo mula sa kanyang maliliit na libong mundo. Agad na napigilan si Elisa. Ito na ang katapusan mo. Mahinahong pahayag ni Severin. Kasunod ng mga salitang iyon, ang Oculus Blade ay tumagos sa noo ni Elisa, sinira ang kanyang immortal na kaluluwa at pinatay ang kanyang kislap ng buhay. Nakahinga lamang ng maluwag si Severin nang hindi na niya maramdaman ang presensya ni Elisa. Pinunasan ni Severin ang malamig na pawis sa kanyang noo nang makita ang walang buhay na katawan ni Elisa na lumulutang sa kanyang harapan. Ang sinaunang true immortal na iyon ay tunay na karapat-dapat sa titulong Celestial Lord. Muntik na niya akong makuha doon. Ang alaala ng halos supernatural na kapangyarihan ni Elisa ay nag-iwan ng pangmatagalang impresyon kay Severin. Kung wala ang maliit na libong mundo sa loob niya, ang mga marka ng puso sa langit, at ang Celestial Weapon, at ang space-time domain na bumubuo sa trump card ng space-time path, hindi niya kailanman magagawang magkaroon ng pagkakataon laban kay Elisa. Si Severin ay lalong naging maingat at nag-alala tungkol sa nalalapit na realm convergence, na mangyayari sa susunod na 2 buwan. Kung ang isang Celestial Lord ay maaaring magdulot ng ganitong banta, walang makakaalam kung ano ang kayang gawin ng quasi-Royal Celestial o isang Royal Celestial. Ang isang Celestial Lord ay walang iba kundi isang sinaunang True Immortal. Sila ay mga individual na nakapulot ng mga patakaran ng langit at lupa bago pa man maging pira-piraso ang mundo. Ang kanilang kapangyarihan ay sapat na malakas para manatili silang walang talo laban sa mga nasa parehong realm, bilang karagdagan sa pagpuksa sa mga kaaway na nasa mas matataas na antas. Bagamat siya ay iginagalang ng iba't ibang titulo ng paggalang, siya ay namutla kumpara sa sinaunang Royal Celestial. Si Severin ay may seryosong tingin sa kanyang mga mata habang nakatitig sa walang buhay na anyo ni Elisa. Bigla, isang nakabibinging kulog ang nagpabalik kay Severin sa realidad. Nagluksa ang langit at lupa sa pagbagsak ng isang true immortal. Nabalot ng maitim na ulap ang kalangitan ng Devil Realm, kasabay ng kulog na umalangaw-ngaw sa ilog ng panahon. Napagtanto ni Severin na hindi na siya maaaring magtagal pa, kaya dali-dali niyang hinawakan ang bangkay ni Elisa bago niya hinalughog ang kalawakan. Pinaganya niya ang kapangyarihan ng mga marka ng puso sa langit at hindi nagaksaya ng oras sa pagpasok sa bitek. Habang naglalaho ang space-time realm, sa wakas ay naunawaan ng mga disipulo ng Elisa sect ang nangyari sa larangan ng digmaan. Ramdam na ramdam ang kanilang pagkabigla nang makita nila si Severin na buhat-buhat ang katawan ni Elisa. Nang umalangaw-ngaw ang mahinang kulog at umiyak ng dugo ang langit ay saka lamang naganap ang mga malikmata na bunga ng pagkamatay ng isang true immortal at nagising ang mga disipulo mula sa kanilang pagkatulala. Hindi, imposible ito. Paano nangyaring bumagsak ang ating Celestial Lord? Isa itong panlilinlang. Hindi ito maaaring totoo. Ang nagtatag ng ating sekta ay isang sinaunang true immortal na naunawaan ang mga batas ng langit at lupa upang makamit ang immortalidad. Paano sila susuko sa isa pang true immortal? Marami sa mga disipulo ay lubos na deboto kay Elisa at sumabog sa mga nagngangalit na ungol. Kasabay nito, ang mga malikmata na naganap kasunod ng pagbagsak ng isang true immortal ay bumabalot sa buong Devil Realm. Sa tuwing ang isang makapangyarihang figure ay nahuhulog, ang landas ng kamatayan ay nagkakagulo at lumalabas sa kawalan. Nakikita ng lahat sa buong Devil Realm ang landas ng kamatayan na lumalabas. Ilang milyong milya ang layo mula sa Elisa sect, isang mala Royal Celestial ang nagulat sa tuktok ng isang bundok na amoy kamatayan. Isang Celestial Lord ang bumagsak. Nagluluksa ang kaharian. Sa kailaliman ng Devil Sea, isang Zyre na may 6 na pakpak at isang nakakatakot na mukha ang nakatitig sa langit ng hindi makapaniwala. Namatay si Elisa. Samantala, sa Celestial Palace sa itaas ng kalangitan, ang laban ni King Luther sa chess kay Oliver ay naantala ng kaguluhan. Umapaw ang agos ng oras sa kanilang board, dahilan para magkagulo ang kanilang mga pyesa. Habang pinagmamasdan ang kaguluhan, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni King Luther. Patay na ba si Elisa? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Kumunot ang noo ng 2 Royal Celestial, nalilito sa bigla ang pagkamatay ng True Immortal. Bagamat isa lamang True Immortal si Elisa, isa siyang sinaunang nilalang, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay kapantay ng isang mala Royal Celestial.
Ang ideya na ang isang figure ay biglang namatay ay talagang nakakagulat. Ang kaluluwa ni King Luther ay nagdugtong sa langit at lupa at sinuyod ang buong Devil Realm. Sa wakas, nakakita siya ng ilang mga palatandaan at nakita si Severin na mabilis na sumugod sa Elisa sect kasama ang walang buhay na anyo ni Elisa. Sandali siyang natigilan nang makita niya si Severin at hindi makapaniwala sa kanyang sariling mga mata. Ang taong iyon mula sa Blue Realm ay kahit papaano ay nagkaroon ng lakas ng loob na pumasok sa Devil Realm. Nang magising sa kanyang pagkataranta, si King Luther ay nag-alab sa kanyang sarili, na nagkimkim pa rin ng sama ng loob mula sa kanyang nakakahiyang engkwentro noong Blue Realm nang sirain ni Severin ang kanyang projection. Balak ni King Luther na ayusin ang isyu pagkatapos magtagpo ang mga kaharian, at isang malaking gulat na si Severin ay magiging sapat na matapang upang makapasok sa Devil Realm. Bagamat hindi siya sigurado kung paano nakarating doon si Severin, nagkimkim siya ng isang natatanging pagnanais na durugan si Severin. Mabilis niyang inabot si Severin habang nasa kalagitnaan ng paglipad at sumigaw. Dudurugin kita. Isang Royal Celestial ang lumampas sa lakas ng 3 kaharian at 5 elemento. Maging ang kanilang mga emosyon at damdamin ay kayang impluwensyahan ang mismong istruktura ng pag-iral. Ang kanyang dumadagandong na utos ay umalinggonga sa buong Devil Realm, at habang ang isang napakalaking palad ay agad na tumagos sa madilim na kalangitan, tinakpan ang buong lupa sa ibaba. Mabilis na tinatahak ni Severin ang Elisa sect nang maramdaman niya ang pagbabago sa mundo sa paligid niya. Parang may malakas na senyales ng panganib. Tumangala siya at nakita ang isang napakalaking kamay na bumababa sa kanya na may napakataas na aura na kayang supulan ang lahat ng pagtutol. Kahit na may liamilya ang layo ng palad, parang nahirapan si Severin habang ang kanyang anit ay naninikip sa takot. Ang nakamamatay na intensyon ay kumalat sa hangin na parang ultimate sublimation, at tanging sa pamamagitan lamang ng marka ng puso sa langit niya nagawang protektahan siya at pigilan ang kanyang kaluluwa na gumuho sa ilalim ng napakalaking presensya ng Celestial. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Severin ang tunay na lawak ng kapangyarihan ng Celestial. Isang hininga lamang mula sa langit ay sapat na upang maging sanhi ng pagkabasag ng lupa. Lahat ay nagulo, at maging ang mga batas ay naging alikabok. Kailangan kong magmadali, hinikayat niya ang sarili, pinagmamasdan ang isang bitek sa espasyo at oras. Pinagngingit-ngit niya ang kanyang mga ngipin at sumugod, pinalawak ang kanyang dugo at asensya upang mapalakas ang kanyang bilis. Sa isang iglap, nilagpasan niya ang hangganan, kumakabog ang kanyang puso habang nilalabanan ang presyon mula sa Celestial. Pagkatapos ay pinaandar niya ang makalangit na bakas ng puso at tinatakan ang pasukan sa bitek. Tumakbo si Severin nang may walang humpay na determinasyon, binura ang kanyang bakas at binuwag ang siwang upang hadlangan ang paghabol ni King Luther. Samantala, ang napakalaking kamay ay sumalakay sa Elisa sect at winasak ang lahat ng nasa daanan nito. Ang mukha ni King Luther ay lubhang malungkot. Lumitaw siya sa tabi ng selyadong siwang na may malungkot na ekspresyon, at sumulyap siya ng may pagkadismaya sa selyadong siwang. Ang kanyang boses ay naging napakalamig habang siya ay bumubulong. Paano siya nakatakas? Maya-maya ay dumating si Oliver. Sumulyap siya ng may pag-iisip at dahan-daang itinaas ang kanyang kamay upang likhain ang dakilang landas. Minamanipula niya ang oras, at hindi mabilang na mga eksena ang naganap sa harap nila, simula sa pagdating ni Severin hanggang sa pagkamatay ni Elisa. Sa wakas, huminto siya sa eksaktong sandali na dumaan si Severin sa bitek. Kumunat ang noo ni King Luther at sinabing, "Paano nangyari ito? At paano siya hindi naapektuhan nito?" Pinrotektahan niya ang kanyang presensya mula sa Devil Realm hanggang sa punto ng pagkamatay ni Elisa. Sandaling nag-isip si Oliver bago sumagot. Sa palagay ko, ang kapangyarihan ng pusong makalangit ang nagbibigay sa kanya ng kaligtasan sa pagsupil ng Devil Realm. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang mga kapangyarihan upang mahanap ang pinagmulan ng bitek at magpatuloy sa ilog ng panahon, ngunit isang hadlang na iniwan ng marka ng puso sa langit ang hamarang sa kanyang landas at pumihil sa kanya na makarating sa bahagi kung saan pinatay si Elisa. Dahil sa pagkadismaya, lumipat si Oliver sa susunod na pinakamahusay na opsyon na tingnan ang mga bagay-bagay mula sa panahon kung kailan naselyuhan ang bitek. Gayunpaman, napigilan siya ng isa pang hadlang at wala nang nagawa kundi panoorin ang pagselyo ng bitek. Pagkatapos ay sinabi niya, "Nakakalungkot naman.
Hindi ko matukoy kung saan patungo ang space-time rift. Kung patungo ito sa Celestial Realm, madali sana nating nalampasan ang hangganan ng dagat at nagpatuloy sa ating pag-atake.